I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nakikita nyo yan mga kababayan. Sus Maria Joseph Santa Clara Marimar. Natatawa talaga ako. Hindi mo alam kung mainis ako o natutuwa. Hindi, ibig sabihin hindi mo alam kung natatawa ako or nainis ako. Tingnan nyo naman yan, oh. I think itong flood control na ito, hindi po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Real talk po tayo. Sabi po ng Philstar. Ihatid ko sa inyo yung mga kapalpakan ng mga flood control sa iba't ibang lugar. Pero parang nalalagay yata sa alanganin si Richard Gomez, mga kababayan. Ito yung mga highlights pakita ko sa inyo. Ayan yan ang flood control na bungal. Kawawa ang mamayang Pilipino. Grabe ka, kakurakot talaga. Tama yung sinasabi ni dating Senator Miriam Santiago, mga kababayan. Kung malinis ang lahat ng opisyal natin sa pamahalaan, bakit tayo nalalagay sa top 10 na pinakakurakot na bansa sa buong mundo? Pero nyo yun, grabe. Tingnan nyo naman yan, ito pa. Agay. Medyo luma na ito, mga besa. Dapat yung mga pass admin, inaasikaso nyo yan, Biro nyo. Daanan yata ng ito, mga besa. Tingnan nyo naman, daanan ng train yan, Ayan, daanan ng train yan, Pero tingnan nyo din sa baba, bulok. Bungal flood control, guys. Oh my goodness. Buhay nga naman ng mga Pilipino, nag-i-elect ka ng official, tapos ito ang kapalit. Diba? Bumoto ka ng maayos. Na akala mo matino. Yun pala, tumakbo para sa bulsa. Ay, kawawang Pilipinas talaga. Alam niyo mga kababayan, kung hindi lang nanita si Pangulong Marcos Jr., hindi magsipaglabasan to mga to. Ay, naku po. Ay, grabe, matindi mga kababayan. Biro nyo yan. Ay, ito naman mga residente, itong LGUs naman. Kung alam nyo naman may defekto or may nasira mga flood control nyo, bakit ang tagal-tagal nyo bago kayo magsalita? Dapat inagapan nyo yan. Diba? Pag sa ganun, pag dumating ang baha, safe kayo. Hindi kailan na kung hindi pa sinisita kayo ng Pangulo, hindi kayo kikilos, hindi kayo makikipagsalitaan pa sa social media, hindi kayo nagsusumbong, hindi kayo nag-i-pa-interview, diba? Pag hindi na, kumbaga, kung hindi sumita si Pangulong Marcos Jr. tungkol dito sa mga project na ito, hindi mo sila makikitaan magsasalita sa social media. Ngayon at nasita sila. Diba? For sure. May daga na yan sa dibdib nila. Bakit? Siyempre, maiimbestigahan sila mamaya masangkot sila sa anomalya, nga sila ngayon. Baka matanggal pa sila sa pwesto nila. Kung nasasangkot sila sa kurakot, tagay. Yung iba nga nagkanda ugaga mag-repair yung iba naman, dinadaga na sa dibdib, sa kaba. Tugtog sabi ng dibdib. Siyempre maiimbestigahan kayo dapat din ang mga LGUs kumilos. Kung alam nyo pala bungal na yung nyo, bungal na yung flood control nyo, ano pang gagawin nyo? Hintayin nyo pang sitahin kayo ngayon at sinisita kayo, nagkanda o gaga na kayo ngayon magpa-interview sa social media. Ito, basahin po natin mga kababayan. Alam niyo kung saan to? Basahin ko. Ay,
Nakakatawa talaga itong mga kurakot na ito sa mundo. Ito mga besa, basahin ko sa inyo para kompleto detalyado. Ayan collapse portion of the 9-meter tall revetment wall of the Tulahan River in Barangay North Fairview, Quezon City are visible to passing motorists on Friday. Diyan lang pala yan sa Fairview. Oh my God. Sinong congressman dyan? Naku po. Kawawa yung buhay nyo ng mga ibang Pilipino na nakatira dyan sa squatter. Ewan ko. The flood control structure, which also damaged the pathway used by the students going to North Fairview High School, caved in last month due to the relentless rain in the swelling of the Tulahan River and now poses a threat of heavy flooding to residents and the school during severe weather. Photo by Miguel de Guzman. Ayan, Philippine Star ito guys you see? Mamaya yung mga estudyante napadaan sila dyan tapos malakas ang tubig, yung baha biglang mag-collapse kasi bungal na bungal na yung flood control guys. Ayan sa Quezon City, Fairview, Jesus, Maria Joseph, Santa Clara, Marimar kayo. Ay, kawawa ang buhay naman ng mga Pilipino. Hindi nyo ba nakikita nyo yan? Kayo, nagpapayaman kayo. Yan yung nasa gilid yung mga squatter area. Nagtatsaga sila dyan. Paano yun pag umapaw yung tubig? Di lalo silang kawawa. Yung iba dyan, siyempre nagtatrabaho, nagbabayad ng tax. Wala kayong mga puso. Mga sakim. Naks naman. Di ba? Ngayon at nakatikim kayo ng kahihiyan sa sinabi ng Pangulong Marcos Jr. Ngayon dinadaga na yung dibdib nyo. Baka maimbestigahan kayo sangkot pala kayo sa flood control. Di kayo naloka. Ito mga kababayan, pakinggan nyo ito. Yung balita ng isang mainstream media. But don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload video. Ito na. Nasa 141 flood control projects pa sa Quezon City ang lumabas na walang permiso sa lokal na pamahalaan. Ito'y matapos manawagan sa social media si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Nai-report ng mga residente ang mga flood control projects sa kanilang lugar at kung nakakatulong ba ito. Sa sumbong sa Pangulo website, may 141 flood control projects na natukoy dito sa Quezon City. Pero bukod dito, may natuklasan pang dagdag na 113 projects ang aming Department of Engineering. This brings us to a total of 254 flood control projects in the city amounting to more than 14 billion pesos. Naku po. Ang masaklap dalawa lamang dito ang may permit mula sa lokal na pamahalaan. Pagpapatupad ng mga flood control projects ng DPWH, tila nabaliwala o hindi ito naaayon sa aming drainage master plan. Out of the 254 projects, only 16 were actually submitted for coordination. And out of these 16, only 2 were approved. Bukod sa walang koordinasyon sa Quezon City LGU, nakita rin ang ibang paglabag ng mga proyekto. May mga proyekto na mali ang lokasyon kung ikukumpara ang project title sa coordinates ng project location. May iba na hindi tiyak kung saan ang project site kung pagbabasehan ang project title. Meron na rin mga proyekto na parehong-pareho ang approved budget for the contract o ABC o parehong-pareho ang contract cost kahit iba-iba ang lokasyon. Tila bang may template lamang na ginamit. May mga projects din na dineklara ng completed pero nung binisita namin ang site, nakita namin na ongoing pa ang pagpapagawa. Isang flood control project na ito sa Barangay Masambong ang isinumbong sa LGU. Reklamo ng mga residente mula nang ilagay ang retaining wall sa ilog, lalo umanang nagbaha sa kanilang lugar. Nung bata pa ho kami, malalim ho itong ilog na to, lagpas tao po yan. Nagmula ho nung
ginawang project ng DPWH. Kumipot po ang ilog. Dati hindi kami binabaha, ngayon po binaha na po kami. Sinubukan ng news team na makuha ang pahayag ng DPWH Quezon City pero wala umanong pwedeng magbigay ng pahayag kaugnay sa issue. Ayon kay Belmonte, pinag-aaralan ngayon ng mga LGU na gumawa ng mga hakbang para panagutin ang mga responsable sa mga flood control projects na walang permit. Yun mga kababayan, narinig nyo? Ay, ewan ko. Grabe. Para lang tayo tumahitain ng pera, no? Nagsasayang lang kayo talaga ng mga ng proyekto. Grabe talaga, oo. Oh, wala. Alam nyo, uulitin ko. Itong mga nangyayari, ito po ay dekada na. Matagal na pong ginagawa nila ito. Ginagatungan nila ang pamahalaan. Itong mga contractors at yung ibang opisyal na pulpul. Ginagatasan ng gobyerno para kumita lang. Kaya yung ibang contractors yumaman. Yan. You see, mga beswa? Ang galing-galing nyo talaga. Samantalan, yung mga bahay dyan, nagbabayad ng tax. Nagtsatsaga sila. Tapos yung flood control nyo po, palpak. Kayo naman, mga LGUs, kung alam nyo mga flood control nyo medyo hindi maganda, dapat sinitan nyo. Kung kailan kayo nagsalita ang Pangulo. Kung hindi kayo sinita, hindi kayo lalabas. Hindi na bubunyag yung mga problema nyo yun. Diba? Kung wala ang Pangulo, hindi nanita sa kanyang expose, hindi lalabas itong mga to. Dekada na ito mga kababayan. Yan ang mga pulpul na mga kontraktor. Yan ang mga pulpul na mga contractors at sa mga kasabwat dyan. Nagpapakayaman kayo, hindi kayo lang nahiya. Mahiya naman kayo. See you again guys on my next upload. Kayo na pong balang humusga. Thank you for watching. Bye 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 and babush. God bless Philippines.